magandang hapon po, magandang gabi. Ngayon po ay ako'y natutuwa. Natutuwa sapagkat nanaig ang hustisya. Nanaig ang hustisya sapagkat sinunod kung ano ba talaga ang batas para sa tinatawag na impeachment at batas patungkol sa decision ni Supreme Court. Mga kababayan, bago po magkaroon nitong bangayan, yung mga argumento ng mga kumukontra, nakakalungkot. Ang kumukontra na nagsasabi na wala sa lugar o wala sa batas ang ginagawa ng Supreme Court ay nakakalungkot. Mga legal luminaries pa. Pero ang tawag sa kanila ni Senator Rodante Marcolita ay legal mercenaries. Nakakalungkot kasi mga matatalino po sila lahat. Lalo na mga profesor sa UP. Nakakalungkot kasi sila pa yung umuna kumukontra sa desisyon ng Supreme Court na alam naman nila yan na tama. Nakakalungkot na dyan mo masusukat ang karakter ng Pilipino na mga luminaries na kung tawagin ni Dante Marcolita ay legal mercenaries. Kapag hindi naayon sa kanila, pag hindi nila gusto yung tao, ilagay natin, palitan natin ang pangalan ni Sara Duterte. Palitan natin ang mga taong kinasinasakdal ay kung si Wilbert Tolentino yon, baka hindi ka mag-impeach. Ha? Yan po ang katotohanan. Maganda yung halimbawa ni Alan Peter Cayetano. Kayo ba na kung magkakataon na makatabi mo si Hitler, bata pa si Hitler, patayin mo ba si Hitler? Yan ang tanong. Basri awal. Mapaya magabi. Nagkataon, halimbawa, may isang tao na killer o tao na rapist. Kagaya sabi halimbawa ni Alan Peter Cayetano kanina na ang sabi ni Alan Peter Cayetano na halimbawa, alam naman natin na si Hitler ay pumatay ng 6 million na mga Hudyo. Ngayon, kung nagkataon na bata pa si Hitler, sanggol pa lang siya, papatayin mo ba siya? Yan ang tanong. So, ibig sabihin, pinupunto lamang dito na dapat, pag magipaglaban tayo kung anong batas, dapat hindi kayo nakatingin sa tao. Alam mo, naniwala ako na kung si Sara Duterte si Wilbert Tolentino lang, ayaw niyang impeachment. Tama? Di ba? Pero dahil ayaw niyo si Sara, gusto niyang impeachment. Nakakaasar talaga. Yung mga iniidolo ko ng mga pagdating sa batas, si Justice Antonio Carpio, si Justice Adolfo Ascuna, si dating Chief Justice Renato Puno, si dating Chief Justice Arquilio Panganiban, si dating Justice Conchita Carpio Morales. Itong mga ito ay iniidolo ko yung kanilang mga sinulat sa mga desisyon. Pero ang problema, ano nangyari? Bakit nung nagkataon na ang kalaban ng impeachment ay si Sara Duterte, ayaw nila sa Duterte, ay kahit mali, pinagpipilitan nila? Akalain mo na miroonong mali sinasabi nila na walang kapangyarihan ang Supreme Court na makialam sa impeachment, na kapangyarihan na solo na eksklusibo ng House of Representatives ang mag-umpisa ng impeachment laban sa sinumang impeachable officer. At kapangyarihan daw ng Senado na hindi pwede makialam ang Supreme Court para sa paglilitis na kung sino man ang isasakdal sa impeachment. Bakit nagbago na kayo nung hindi na kayo sa Supreme Court, nagbago ng isip niyo? Pag tiningnan mo ang inyong mga sinulat na desisyon, noong araw ay magkaiba. Binasa kanina ni Jesus Cudero. Ang layo ng sinasabi niyo sa dating desisyon na sinulat niyo. Sa ngayon, sinasabi niyo, tama po ang puntos ni Senator Alan Peter Cayetano. Nakipagpustaan pa ako. Kung hindi lamang si Sara ang nasasakdal, gusto niyang ibasura niyo na ang impeachment dahil nagsalita na po ang Supreme Court na null and void. Ganun ba tayo? Kailan ba tayo tutubo? Kailan ba tutubo ang buhok ko? Parang ganun ang tanong. Kaya hindi maunlad itong bayan ito.
Alam naman natin na mali. Dahil lamang sa galit ka sa tao, ay yan ang ginagawa mo. Kaya dapat matuto na tayo sumandal at ipaglaban ang batas kahit ang kalaban natin ay batas. Kaya eka nga, Duralex, Syntex, the law may be harsh, but it is the law. Ang batas, maaring hindi wagas, pero yan ay batas. Dapat sundin natin. Nais ko sabihin na ang boto ng Senado, nag-hearing kanina ng Senado, ang boto ng Senado, ang bumoto ng no ay 4. Si Okek, sino ba si Okek? Ito, kasi paborito ko kasi siya ngayon si ano eh, Isko eh. O, ang isa, ang bumoto, si Otit. Si Otit. Tito Soto. Sunod si Bam. O, si Bam. Si Azer. Sino ang Azer? Si Risa. Yan mga bumoto ng no. 4 sila. Ang bumoto ng abstain, ito, baklang boto ito. Si, pagitna. Ayaw sa awayin ng mga grupong Duterte, ayaw din siyang awayin ng grupong BBM. Si Lacson, bumoto, abstain. Tapos, ang 19 na iba ay bumoto na ng yes, ibasura at ilagay sa archive ang impeachment laban kay Sara Duterte at ilagay doon sa cabinet. Sa kasakaling bumaliktad ang Supreme Court, pwede nilang bunutin uli. Basta at least, terminated na, deemed terminated for all intents and purposes except na kung mag-decision bumaliktad ang Supreme Court, ay pwede nilang buhayin. Ha? So, ganun po yun ang... Ngayon, ang bumoto ng yes, basahin ko lang. Ang unang bumoto ay yung senador ito na parang pastor, kaya mo lang ngayon, tawagin ko pasinitor. Si Alan Peter Cayetano. Tapos si Pia Cayetano, yes. Ronald Bato de la Rosa, yes. Si Chis Escudero, yes. Si Wen Gatchalian, yes. Si G.V. Ejercito, yes. Si Senator Bongo, yes. Tapos si Senator Lacson, abstain. Senator Lapid, yes. Senator Ligarda, yes. Senator Rodante Marcoleta, yes. Senator Amy Marcos, yes. Senator Robin Padilla, yes. Senator Erwin Tolpo, yes. Senator Rapi Tolpo, yes. Senator Joel Villanueva, yes. Senator Mark Villar, yes. Senator Camille Villar, yes. Si Senator Tito Soto, no. Senator Kiko Pangilinan, no. Si Senator Risa Ontiveros, no. Senator Bam Aquino, no. So, yan po ang resulta. So, with this, ladies and gentlemen, siguro, it is now time to reflect. Ngayon, bago ko isasara itong itong live stream na ito, nais ko lang sabihin, ano po ang naging basihan ng desisyon ng Senate ng majority. Ganito po yun. Lahat, kahit na bumuto yung no, ay kinikilala nila ang desisyon ng Supreme Court. Sa mga bumuto ng no, kinikilala nila ang boto ng Supreme Court, pero gusto nilang gagawin ay antayin muna kung ano ang resulta ng motion for reconsideration na sinampa ng mga gustong ipa-impeach si Sara Duterte. Sa parte naman ng abstain na nag-iisa lamang si Panfilo Lacson ay gumitna siya. Ayaw niya makasakit kahit kanino. Pero kinikilala niya rin ang kapangyarihan ng Supreme Court. Ang bumuto ng yes, lalo na kinikilala nila ang Supreme Court. Bumuto sila lahat ng yes, at ang yes na yan ang ibig sabihin, ilagay mo na sa cabinet para good as dismissed, good as terminated. Pero kung babaliktad ang Supreme Court, pwede nilang kukunin ulit at pag-usapan ulit. Ganun po ang ibig sabihin. So ngayon,
Nais ko lang sabihin sa inyo, nais ko lang ipaliwanag ng buong buo. Tinatawagan ko ang lahat ng legal luminaries na tinatawag ni Rodante Marcolita na legal mercenaries. Lalo na mga profesor dyan sa UP. Bakit nagtuturo kayo sa estudyante ng mga mali-mali? Kayo pa naman ang pinagpipitagan sa lahat ng universidad pagdating sa pag-aaral ng batas. Ang sinasabi ninyo, bawal ang pagpakialam ng Supreme Court. You must remember, the Supreme Court of the Philippines is not the Supreme Court of the United States of America. We just copied impeachment from United States of America. When it was invented on July 4, 1776 in Pennsylvania, they said that impeachment shall be the exclusive authority of the Senate of the United States of America and the House of Representatives of the United States of America. And the Supreme Court cannot interfere. That is their own constitution. But in our constitution, the Philippines, no, it is not. The impeachment, while it is recognized to be a political in character, but it is also recognized as being given to the exclusive authority of the Senate and the House of Representatives, but subject to limitation. And a very few limitations only. Ano yung mga limitasyon? Basta huwag lang kayo lumampas sa pagbibilang ng 10 araw. Pag mayroong nagsampa na veripikadong impeachment complaint, magbilang kayo sa loob ng 10 session days, ay ilagay nyo sa kalendaryo, order of business. At pag malagay sa kalendaryo, i-refer nyo kagad sa tamang o proper committee sa loob ng 3 session days. Ang problema, hindi nila ginawa. Ano ginawa nila? Inupuan. Nagpa-picture-picture pa yung Secretary General na pa-interview pa kay Karen Davila. Tinanong ni Karen Davila, bakit yung hindi na nilagay yung pinuposiso yung mga impeachment complaint na sinampa noong December 2, December 4, at December 19? Kasi may inantay pa kami na may 2 congressmen tumawag sa akin, huwag ka muna magdumalaw. Antayin niyo muna yung mas maraming perma. O di inamin na mayroong masamang balak. Ano ba sa English masamang balak? Bad faith. O, yung pala may balak kayo. Pagkatapos, ang ginawa nyo, pag dumating na yung inaantay nyo, February 5. So, ibig sabihin, nang dumating ng araw ng February 5, 4 na impeachment ang nahaharap sa Kongreso. Anong gagawin nila sa 4? May tanong, Attorney Jose Alan Mendez Tebelen, may tanong, alin ba sa 4 ang unahin asikasuhin? Yan ang tanong. Ang sagot yan, unahin kung alin ang una na isampa. Bakit? Pag ikaw ba nagreklamo, nagsampa ka sa RTC, tapos hindi pinapansin ng reklamo mo, di ba gagalit ka? Ibig sabihin, kung una ka nakasampa, una asikasuhin ang papel mo. Yan tinatawag na priority in right, priority in time. Ang pagtawag din yan, minsan ang tawag yan ay FIFO. Hindi LIFO. FIFO. Ano ba yung FIFO? First in, first out. Ano ba yung LIFO? Last in, first out. Hindi pwede yung last in, first out. Kasi rule of fairness. Inuutos kasi sa Article 11, Section 3, Paragraph 2 ng ating Constitution na ganito. Sa araw na matanggap ang verified impeachment complaint sa loob ng 10 session days ay dapat ilagay nyo sa kalendaryo. Ang nangyari, hindi na nagkinalendaryo. Ano ibig sabihin? Sabi ng Supreme Court, inupuan ninyo. Pagkatapos ng February 5, 4 na impeachment, inuna nyo kinalendaryo ang pang-4, aba mali yun. Tapos inaprubahan nyo yung pang-4, pagkatapos na aprubahan, yung last na kalendaryo, yung 3 impeachment, nilagay nyo send sa archive. Anong ibig sabihin? Nilabag ninyo ang utos ng Constitution sa Article 11, Section 3, Paragraph 2 na nagsasabi na kapag matanggap ang verified complaint ay kaagad-agad magbilang ka lang ng 10 araw. Wala nang maraming tanungan. 10, bilang ka lang 10. Siguro hindi naman magkaiba ang meaning ng 10.
Ang 10 ay sa English ay 10. Oh, siguro gano'n naman. Oh, kung sa mga Bisaya, pulo. Ano ba sa Ilocano ang 10? Ano sa Ilocano ang 10? 10 pa rin. Ay, hindi nagbabago. Ibig sabihin, binago ninyo ang kahulugan ng 10. At inutos sa batas na sa loob ng 3 araw, session days, ay dapat i-refer sa proper committee. Hindi nyo ginawa. Kaya ang desisyon ng Supreme Court po ay sapagkat hindi ninyo sinunod ang utos ng konstitusyon sa Section 3, paragraph 2, Article 11 ng Constitution, kayo po ay nagmamalabis sa inyong kapangyarihan sa pag-umpisa ng impeachment. Yes, House of Representatives ang may eksklusibong kapangyarihan paano gagawin ang impeachment. Pero may limitasyon. Kailangan obserbahan yung 10-day rule at saka 3-day rule. At dahil hindi nyo obserba yan, diniklara ng Supreme Court na lahat ng tatlo ay automatic nung hindi pa na nag-umpisa yung February 5 at dismissed na. At kung dismissed na, automatic na nag-trigger ang 1 year na reglementary period na hindi kayo pwede magsampa na tinatawag na bagong impeachment. Katulad din yan, iba yung sitwasyon sa Ernesto Francisco. Sa Ernesto Francisco, pagdating na mai-refer na, stop na, hindi ka na pwede magsampa ng bagong impeachment complaint. Pero walang katulad ang nangyari po sa kaso ni Sara. Ang ginawa niyo sa kaso ni Sara, iniwasan ninyo na maharangan ang pang-apat na reklamo. Kaya ang ginawa niyo, in-archive niyo. Walang utos na archive. Kapag nilabag mo po ang anumang kasabihan sa Constitution, ang tawag diyan ay sa English, grave abuse of discretion. Kung sa Tagalog, pagmamalabis sa inyong kapangyarihan. At ang lahat na pagmamalabis sa kapangyarihan ay hindi binibigyan ng karapatan at hindi binibigyan ng legal na litrato. Hindi yun kinikilala na isang valid na action. Tapos, ang isa pa na iniutos sa Supreme Court na nilabag nila ay dapat pala kung ipaparaan ninyo sa 1/3 signature na paraan sa pag-impeach, kailangan pa rin bigyan nyo ng kopya ng impeachment ang ini-impeach ninyo at masagutin. Kung ayon sa magot, dire-diretso. Pag hindi sumagot, tuloy. Alamin niyo kung ayaw nyo kanyang katwiran, tuloy ang impeachment. Yan po ang dahilan kung bakit diniklara ng Supreme Court na basura sa batas ang impeachment complaint na sinampa ninyo. Siguro naman, ganito ang tayo ng mga kalaban. Sabi ng mga kalaban, ang impeachment daw, nagkamali daw sa pagsasabi sa kung ano ang nangyari. Nagkamali raw ang Supreme Court. Anong mali sinasabi nila? Kasi argumento nila, hindi po, kasi noong February 5, nauna namin inaksyonan ang pang-apat na impeachment complaint. At nung inaksyonan namin, wala pa, hindi pa ginagalaw ang tatlo. Yan ang katwiran nila. Kaya mali ang Supreme Court para sabihin na bawal na yung pang-apat na complaint. Ano sagot ng Supreme Court dyan? Pag binasa mo, sinabi, hindi na binilang. Alam na ng Supreme Court na nauna na ginawa yung pang-apat. Pero ang tinitingnan ng Supreme Court, hindi ninyo in-endorse ang pag-archive. Hindi na bibilangin yung time kung ano. Yung in-archive nyo, complete na yung action ninyo na hindi nyo i-refer. And because of that, automatic dismiss as of that time. At saka, babalik lang ako, ang batas po ay FIFO, hindi LIFO. First in, first out. Kung anong unang reklamo na dumating, yan ang una dapat asikasuhin. Kasi nakalagay dyan sa batas, sa Supreme Court, na kapag magsampa ng reklamo si Mr. Wilbert Tolentino, susuntukin kayo ni Wilbert kung hindi nyo asikasuhin ang reklamo niya. Kasi sinasabi sa loob ng 10 araw, aksyonan ninyo. Ganun po yan. At least naintindihan na ninyo. Okay? Hanggang dyan lang muna. Sa sunod na tayo, i-picture ko bawat isa-isa ang mga senador kung paano mga katwiran nila. Siguro naman
Sige, mamaya, kakanta natin na yan. Ano ng kanta ko, ano? Ang dedication ko na lang sa mga natalo. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Because we are back where we were before. Sabi nila, just once. O yan na lang ang inyo, ang dedication ko sa mga natalo. Ha? Congrats na lang sa lahat. O, hindi po inisip si Michelle Rancel, ganit sa kay ngay kawatan ko no, may ebidensya ka ba na kawatan? Yung Mirigis Piatos, ibig sabihin po, hindi pa siya nagnakaw dyan. Kasi sikreto na pundo ang pinag-usapan, kaya bibigay, ang pangalan na tumatanggap ng pera pag intelligence fund ay tinatago po. Kaya ang Mirigis Piatos, hindi ibig sabihin na ninakaw niya. Pwede pa rin ninakaw niya, pero wala tayong ebidensya. Inamin naman ni Paulo Ortega na congressman sa La Union at ni Congressman Zia Adyung Alonto na wala silang ebidensya na binulsa ni Sara yung confidential fund. Ngayon, para mas maintindihan niyo pa kung bakit may Regis Piatos sa nilalagay, ganito yan. Sa panahon ni Marwan, na yung number one bomber sa Asia noong araw, 44 na SAF ang namatay. Bakit? Kasi yung mga SAF na yon ay nag-mission, pupuntahan nila kung saang lugar ng bundok si Marwan na bomber. Paano nila natukoy si Marwan? Isikreto yun ah. Simple lang po. Bakit? Kasi nagbigay po si Noynoy Aquino ng 20 million kapalit ng cellphone number para ilagay sa GPS ang cellphone number. Alam na ngayon kung saan si Marwan. Ganun po yun ang function ng secret funds, confidential funds. In the same manner, ganun din po ang ginawa ng mga CIA agents ng mga babae para malaman kung saan si Bin Laden nagtatago. Alam mo, nagbayad ng isang bagong Ferrari kapalit ng isang telephone number. Ayun, natagpuan na kung saan si Bin Laden. Ganun po yung trabaho ng confidential fund. Okay? Hanggang dyan na lang at babalik lang ako mamaya. Asikasuhin ko na ang pinaka-importanting tao sa mundo.